Ang secretary nga ninyo wala dito eh. Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng secretary nyo. Break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. Yes, of course. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time, no? It's important. So, when did you give the letter, ha? Kasi, alam nyo, hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito, ha? Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy. Hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Kino mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Alright, magre-reaction tayo dito mga kababayan, no, kay Senator Loren Legarda na galit dito kay Department of Energy Secretary Attorney Sharon Garin dahil hindi po dumalo dito sa hearing na ginagawa ngayon dyan sa Senate, no, mga kababayan. Although hindi lamang po yung DOE yung nandoon, pero yung pinaka-importante na, agency or department, itong Department of Energy, mga kababayan, dahil nga po dito sa kaguluhan na nangyari dyan sa Middle East na kung saan ay apektado tayo dito sa ating petrolyo ng mga produkto na kung saan ay doon po kinukuha at talagang halos doble na po yung itinaas, no, ng mga presyo ng mga produktong petrolyo, mga gasolina. Sobrang nagmahal na, mga kababayan, pero hindi po dumalo itong si Secretary Sharon Garin dito po sa hearing, no. Ito po yung public hearing of the proactive response and oversight for timely and effective crisis strategy or protect committee na kung saan ito po ay pinangunahan ni Senator Win Gatchalian ngayong araw or kaninang umaga, no. Kasama po dito ang Department of Foreign Affairs, no, ang DFA, dahil syempre mga OFWs doon sa Middle East ay apektado rin, no. Department of Energy, ito po yung pinaka-importante na departamento, sabi po ni Senator Loren Legarda. Department of Migrant Workers, DMW, ganun din sa mga OFWs, no, mga kababayan, dahil sila po yung nandoon, no, talagang apektado rin po sa mga kaguluhan doon sa Middle East. Overseas Workers Welfare Administration, OWA, Department of Economy Planning and Development or DepDev, no, ito po yung NEDA. Nung araw, pinalitan na po nila ang pangalan, naging DepDev na. Department of Agriculture, Department of Transportation, Department of Trade and Industry, no, patungkol dito sa mga presyuhan ng mga bilihin, mga kababayan, at Department of Social Welfare and Development, DSWD. Kasama rin po ang Department of Budget and Management, DBM, at ang Department of Finance, no. So dito po ay si Secretary Sharon Garin yung hindi dumalo dito sa hearing, no, or itong Senate hearing patungkol dito sa Protect Committee. Kaya galit na galit itong si Senator Loren Legarda bakit dinidma ni Secretary Sharon Garin, at sinabi po dito ni Senator Legarda na kung ano-anong pamulitika na naman ang ginagawa dito ni Sharon Garin, mga kababayan, bakit hindi po siya dumalo, no, dito sa sinigawang hearing nga, mga kababayan, na kung saan humingiran po sila, no, ng urgent daw ito na itong excise tax at kung ano-ano pang mga tugon, no, na kailangan po dito sa Senado ay ginagawa po ng Senado, pero nung nagawa na ay wala naman or hindi pa ata inaksyonan, no, ng executive. Kaya sinisirin po dito ni Senator Legarda itong executive, mga kababayan, no, executive department. Itong sa legislative naman ay ginagawa na po nila yung kanilang tungkulin, pero yung executive yung sinisi dito ni Senator Loren Legarda, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa pag-question, no? Tila galit na galit si Senator Legarda dito nga po kay
Department of Energy Secretary Sharon Garin, mga kababayan, no? Kasi nung una sinabi niya po na may supply, no, enough naman yung supply ng mga petrolyo, no, or petroleum products, mga gasolina, etc., no. At kahapon sinabi rin po ni Yussi Claire Castro na wala naman pong crisis talaga sa gasolina, no, dito sa Pilipinas. Yung crisis daw po ay doon lang po sa Middle East, no, yung mga kaguluhan doon, pero sa Pilipinas may enough daw po na supply ng gasolina. Pero ang nakakapagtaka, mga kababayan, kung walang ganun, walang crisis, bakit ang bilis lumaki or tumaas ng presyo ng mga petrolyo, ng gasolina dito sa ating bansa, mga kababayan? Kanina po doon sa isang gasoline station, no, doon sa may Tayuman banda ay nasa 123 na po ang diesel, mga kababayan, ng 1 litro. So asahan po natin na habang nagpapatuloy po ang giyera dyan sa Middle East ay baka umabot na po ng 200, no, or pataas pa itong per liter ng diesel, mga kababayan. Hindi lang diesel, pati dito yung gasolina, mga kababayan, no, ay talagang lahat ay nagsitaasan na. At syempre susunod na rin po dyan yung mga presyo ng mga pagkain dito sa ating bansa, dahil noon pa man ay napapansin natin pag magtaas po yung presyo ng gasolina o ng mga produktong petrolyo ay halos lahat na rin po ay nagsitaasan na, mga kababayan, kahit naman ay hindi naman po konektado doon sa gasolina, mga kababayan, no. At syempre maraming pong mga produkto talaga ang ibinibiyahe galing sa ibang lugar papunta dito, kaya talagang mahal na rin po yung kanilang produkto, mga kababayan, dahil mahal po ang bayad, no, ng deliveries, ng transportation, etc. So given na rin po yan, mga kababayan, talagang magmahala na rin po yan, kasi malulugi rin naman po yung mga nagta-transport, no, or yung mga nagpa-deliver ng mga produkto, dahil mahal na po ang gasolina, dahil mahal na po yung krudo. At para po sa aking opinion, no, personal opinion, mga kababayan, sana po ay subukan ng gobyerno na mag-explore, no, mag-angkat ng mga produktong petrolyo naman sa ibang bansa, mga kababayan, no, kagaya po ng Brunei or kung saan man po meron pong reserve, no, ng mga ganitong klaseng produkto, ay sana po ay kumilos na rin po yung gobyerno, hindi lang po sila mag-depend doon sa Middle East na kung saan ay may giyera nga po, mga kababayan, no. Sana kausapin po ng gobyerno itong ibang bansa kagaya lang po ng Brunei, mga kababayan, na meron naman pong mga ganyang produkto, no. Bakit kaya hindi pa po nila nagawa? At wag na po nilang hintayin na talagang matapos yung giyera dyan sa Middle East, kasi baka mamaya ay abutan pa ng ilang buwan yan, mga kababayan, at hindi na po natin mamalayan na baka aabot na rin po ng 1,000 yung kada litro ng gasolina, mga kababayan. Wag naman po sana, dahil hirap na rin po yung mga taong bayan, no. Ang lilit lang ng mga sahod, pero ang presyo ng mga bilihin ay nagsitaasan na, mga kababayan. Kaya sana po gumawa na po ng hakbang, no, itong gobyerno, hindi lang po dito sa ayuda, mga kababayan, dahil itong ginagawa lang ayuda, no, although maganda naman po yan dahil sa panahon ng crisis talaga, pero isang araw lang po pwedeng maubos or kaya maubos yung mga ayuda na 5,000, mga kababayan. Sana po yung gawin po ng gobyerno talaga ay pang matagalang aksyon, no, matagalang solusyon patungkol dito sa problemang kinaharap natin, mga kababayan. Although hindi lang naman po ang Pilipinas yung apektado, no, buong mundo ang apektado po dito sa giyera dyan sa Middle East, pero sana po gumawa po sila ng ibang hakbang, maghanap rin po sila ng iba pang mga sources, ibang bansa na meron po mga petrolyo ng products, ng mga gasolina na pwedeng pagkukunan at pwedeng ma-deliver, madala dito sa bansang Pilipinas, mga kababayan. So ano po masabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.